Sa tahimik dagat kami naglalayag. Bawat alon ay kwento, bawat hamon ay lakas. Sa ilalim ng bituin aming saksi at kapal. Sa kailaliman ng ating karagatan, matatagpuan ang mga hiyas na tanging Palawan lamang ang nagtataglay. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang bahagi ng likas na yaman ng ating isla, kundi simbolo ng balanse at kagandahan ng kalikasan. Sa pagkakataong ito, samahan niyo kami sa paglalakbay sa ilalim ng dagat upang kilalanin ang mga kamanghamanghang nilalang na nagbibigay buhay sa ating karagatan. Sama-sama nating tuklasin kung bakit mahalaga ang kanilang presensya at kung paano natin sila mapoprotektahan. Sa tubig kami lumalapit, sama-sama't walang takot, hanggang sa dulo ng panaginip. Sa bawat huli tagumpay, hatid ay saya. Dagat ay buhay, ito'y aming. Magandang araw, Catch and Feast crew! Sa ilalim ng asul na alon, makikita ang higanting bumphead parrotfish, isang nilalang na nag-aambag sa kalinisan ng ating coral reefs. Ang kanilang matitibay na panga ay nagdudurog ng mga patay na korales upang maging buhangin, isang proseso na nagpapanatili ng kalusugan ng ating karagatan. Ngunit sa kabila ng kanilang halaga, sila ay patuloy na nahaharap sa panganib dahil sa overfishing at pagkasira ng kanilang tirahan. Sa pagninilay, nakikita natin na tulad ng parrotfish, may kanya-kanya tayong papel sa pag-aalaga ng kalikasan. Ang ating mga simpleng hakbang, gaya ng pagsuporta sa marine conservation, ay may malaking epekto. Puso ng bawat alon, kami nagkakaisa, dagat ng pangarap. Ito'y ating kwento at pag-asa. Mga alon ng ating pangarap, kasama ang Catch and Feast crew sa paglalakbay. Sa ilalim ng araw, sa tapyo ng hangin, sa bawat pagsubok kami babalik. Ang dagat ng Ang mga green sea turtle ay sagisag ng kahinahunan at kasaysayan sa dagat. Sila ay naglalakbay ng daang-daang kilometro upang magbalik sa kanilang lugar ng kapanganakan para mangitlog. Ngunit tulad ng marami pang iba, ang kanilang bilang ay patuloy na bumababa dahil sa iligal na pangingisda, polusyon, at pagkaubos ng kanilang nesting grounds. Habang pinagmamasdan natin ang kanilang eleganteng paglangoy, mararamdaman natin ang kahalagahan ng pagtutulungan upang mapanatili ang mga kritikal na tirahan ng mga nilalang na ito. Kapag nawala sila, nawawala rin ang bahagi ng ating kasaysayan bilang mga Pilipino. Sa tahimik dagat kami naglalayag. Bawat alon ay kwento, bawat hamon ay lakas. Sa ilalim ng bituin aming saksi. Ang giant clam o taklobo ay isang higanting kayamanan ng dagat. Sila ay nagbibigay ng tirahan at pagkain sa iba't ibang nilalang sa coral reef ecosystem. Ang kanilang kakayanang mag-filter ng tubig ay nakakatulong sa paglilinis ng karagatan. Ngunit sa kabila ng kanilang kahalagahan, ang taklobo ay isa sa mga pinakamalaking biktima ng poaching at pagkasira ng coral reefs. Habang pinag-aaralan natin ang mga taklobo, natututuhan nating pahalagahan ang koneksyon ng bawat nilalang sa isa't isa. Lahat tayo'y bahagi ng isang masalimuot na web ng buhay
na ang anumang pagkasira nito ay magdadala ng epekto sa ating lahat. Ang sa dulo ng panaginip. Sa unang tingin, ang crown of thorns starfish ay tila simpleng nilalang lamang. Ngunit sila ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse ng coral reefs. Sila ang kumukontrol sa pagdami ng mga corals, ngunit kapag dumami ng labis, maaari nilang sirain ang reef ecosystem. Ang kanilang presensya ay isang paalala na ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagbabalanse. Tulad ng crown of thorns, ang tao rin ay may kakayahang pumili kung paano ito makakaapekto sa kapaligiran. Maaari tayong maging tagapagligtas o salarin ng kalikasan. Ang dagat, ang aming tahanan, ang mundo'y aming kwento. Mga isda't kayamanan, hatid sa bawat tao. Sa puso ng bawat alon, kami nagkakaisa, dagat ng pangarap. Ang dugong o sikaw ay isang simbolo ng kahinaan at kapayapaan sa karagatan. Kilala sila bilang gentle grazers, kumakain ng seagrass na tumutulong sa kalinisan ng tubig. Ngunit dahil sa pagkawala ng kanilang tirahan, dahil sa iligal na pangingisda, sila ay nanganganib na maglaho sa ating mga dagat. Ang dugong ay paalala na ang bawat hakbang ng tao, mula sa pangangalaga sa seagrass beds hanggang sa pag-iwas sa marine pollution, ay may direktang epekto sa mga nilalang sa dagat. Ang kanilang presensya ay mahalaga upang mapanatili ang balanse ng ating marine ecosystem. Hatid sa bawat tao, sa puso ng bawat alon, kami nagkakaisa, dagat ng pangarap. Ito'y ating kwento, pag-asa sa mauapak ng tubig, sa ilalim ng langit, isang piraso ng buhay sa dagat. Ang tiger-tailed seahorse ay isa sa pinaka-kahangahangang hayop sa karagatan. Ang kanilang natatanging kakayahang mag-camouflage ay nagbibigay proteksyon laban sa mga predators. Ngunit sila ay nahaharap sa panganib dahil sa panguhuli at pagbebenta bilang alahas o souvenir. Ang tiger-tailed seahorse ay paalala sa atin na ang kagandahan ng kalikasan ay hindi dapat abusuhin. Ang ating pangangalaga sa kanila ay hindi lamang tungkol sa kanilang kaligtasan, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng ating natural na yaman para sa susunod na henerasyon. May lakas sa ilalim ng bituin, aming saksi at gabay sa ganda ng... Ang mga hayop na ito, mula sa maliliit na seahorse hanggang sa malalaking dugong, ay nagbibigay liwanag sa kahalagahan ng isang malusog na marine ecosystem. Ang kanilang presensya ay isang paalala na ang dagat ay hindi lamang isang lugar ng kagandahan, kundi isa ring tahanan ng mga nilalang na may mahalagang papel sa ating buhay. Huwag nating kalimutan ang responsibilidad natin na protektahan ang kanilang tahanan. Sa bawat plastik na hindi natin itinatapon ng maayos, sa bawat hakbang na ginagawa natin upang mapangalagaan ang karagatan, tayo'y nagiging bahagi ng kanilang kwento. Ang kanilang kaligtasan ay ating kaligtasan. Hanggang sa dulo ng panaginip. Ako po si Tito Iming. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Paalam! Tagumpay, hatid ay saya, dagat ay buhay. Ito'y aming handog sa isa't isa, sa mga alon ng ating pangarap, kasama ang Catch and Feast crew sa paglalakad.